Ito ang SNN. After teaming up with Piolo Pascual, na nasa Paris ngayon with Casey Concepcion, Angel Locsin, nagugulo na kung sino naman kina Giant at Sam ang susunod na magiging love interest niya. So, etong advice mula po sa taong bayan, Angel. Sa inaabangan teleseryeng Only You, sino sa tingin mo ang mas babagay kay Angel Locsin? A. Peter Ocampo, B. Sam Milby. Text now. Tell all! Sa mga nakakakilala kay Bea Alonzo, mga kaibigan, agree silang napaka-pribadong tao ni Bea. She's one person na madalang magbigay ng malalalim at mahabang interviews. Pero dito sa SNN, exclusive, the Bea behind camera, the Bea we never knew, the Bea before all of this began. Now na. Salamat sa iyong pagtanggap sa amin dito sa set ng And I Love You So. Yeah, it's an honor po. Actually, masaya-masaya po kami na dumala kayo dito. 8 years old, Bea. Nasaan ka? Sino ka? Anong ginagawa mo? Nag-aaral ako sa isang public school. Anong public school? Ususan Elementary School. Sa Taguig. Taguig, right. Oo. Okay. Saan kayo nakatira? Near the school, actually. Nilalakad ko lang papunta ng school. But Bahay kasi, ninyo? Oo. Kasi yung sa amin, hindi talaga kami tumatagal ng 1 year or ano, kasi palipat-lipat kami ng bahay. Apartment ba ito? Or Apartment po. Apartment. Tapos naglalakad ka lang papuntang school. Oo, yun. Kumusta ka? Masipag ka ba mag-aral? Grade 2 ako noon eh. Super sipag ko noon. Lagi ako nasa top 5. Okay. Nung time na yun. Magkano ang baon mo pag pumapasok sa school? Nung grade 1 ako, it was 5. I think nung grade 2 ako, 10 pesos. 10 pesos. Anong pinaka-exciting moment nung mga panahon na yon? Anong binibili mo sa 10 piso mo? Ay, nag-iipon talaga ako noon. Bakit ka nag-iipon? Gusto ko bumili ng stationaries. Yun ang collection ko dati. So habang nag-aaral ka, sino mga kaibigan mo? Anong mga games ang nilalaro ninyo? Hindi ako pinapalabas talaga ng bahay. Bakit? Kasi lang pa ako. At may mom and may lola, lagi lang iniisip na magiging beauty queen ako. Kung beauty queen ang pangarap ng lola at saka ng mani, ikaw? Artista na. Yan gusto ko maging From the very beginning. Bakit? Alam mo, hindi ko alam. Napapanood ko nung grade 2 ako ang TV. Crush ko lang sila, Patrick, sina Gio, yung mga Alvarez. ganyan. Oo. Tapos nabalik sila Jolina, sina... Alright. Yun, saka sila Paolo Contis. Parang naisip ko lang, ay, kaya kong gawin yun. Ay, ganun pala, kikita pala ng pera, kaya kong gawin yun. Kasi habang tumatanda ako, lagi sa lahat ng family reunions, kakanta ako sa I Will Always Love You ni Whitney Houston. Habang pinapanood mo ang TV, anong sinasabi mo sa sarili mo? Nakakatawa, napapanaginipan ko pa yun. Nakasama ko sila nagpa-party. Ganun talaga. Parang siyang street party. What was it about? Lahat ng mga kasama ko nun siguro dahil bago ako matulog, niisip ko na, ay, kaya ko maging ganyan eh. Yung ganyan kaya ko umarte kaya ko nga magpatuloy na luha habang nasa salamin ako, ginagaya ko sila Julian Santos. Tapos kung ano yung sinasabi ko rin. Okay, so as a child, were you happy? Masasabi ko na maaga akong tumanda. Kailangan kong i-fast forward yung childhood ko. Why? Kasi hindi ako lumaki sa normal family. I came from a broken family and therefore, hindi ako pwede mag-inarte na, I want this, I want that. Kailan mo nalaman yan? That I come from a broken family. Siguro nung nag-iisip na ako, alam ko na. Kasi yung mom ko is very outspoken. I remember dati pa, syempre lipat-lipat, kapag naririnig mo na nag-aaway sila, meron akong kahunon, yung kahunon ng mga stationaries ko tsaka mga damit ko. On cue na yun. Cue ko na yun na magbabalot na ako. So, ganun yung life ko dati. How was your stepfather treating you? Okay naman, but Could have been better. hindi ko masasabi. Hindi ko alam kasi at that... Were you close to him? No. Kasi kasi nga nung bata ako, sinasabi sa akin ng lola ko, ng mom ko, that he's not my dad. So, May yung feeling na distansya ka? nahihiya ako, kasi hindi ko naman siya tatay. But I can't say naman na he treated me badly, so badly, because he was able to feed me at that time, somehow. But did you resent him? Wala sa nature ko yun eh. Wow.
You know, you have a very good command of the language. Hindi lamang sa Tagalog, pati sa English. Bakit? Are you in school? Nag-aaral? Maarte kasi ako dati pa. Oo, totoo. So, kahit ito lang sa Oo, ang kahit na hindi nanonood yung, simula nagka-cable yung tita ko, kahit na hindi nanonood yung mga cousins ko na mga, siyempre pinapanood nila yung mga Snow White ng tanghali na Tagalies, na pinapanood ko Rugrats. Kasi alam ko makakatulong sa akin yun. Parang looking back dun sa mga ginagawa ko dati, isip ko, social climber ba ako? I wanna go back sa sinabi mo na fast forward yun yung pagtanda. Bea, mapanghas itong tanong. Galit ka pa sa father mo? Hindi eh. Siguro kasi, tinanggap ko na early on, wala akong tatay. Parang, parang nasa utak ko parang, wala, magagawa ko. Actually, nung nag-18 ako, dun palang nag-sink in sa akin na, oo nga, no, bakit ganun? Nag-iba ba yung mga bagay-bagay kung meron akong tatay? I remember doing a scene somewhere na wala akong mahugot from the character. I couldn't feel it. Tapos inisip ko na naghihintay sa akin habang pupunta ako doon. Tapos may birthday. Yung tatay ko may dalang flowers for me. Inisip ko, ano kaya sa totoong buhay? Ano kayong mararamdaman ko? So, anong nararamdaman mo pag yun ang iniisip mo? And he's just gonna say, I'm proud of you. Yeah. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Hindi ko alam kung matatawa ako, may iiyak ako. Are you still hoping na ito'y mangyayari sa buhay mo? Now, Just last year, 21, 21st birthday, inisip ko yan. Tanong ako ng tanong kay mama. Sabi ko, and I had my first boyfriend then, Nico. Sabi ko, ano kaya hanapin ko yung tatay ko? No? Parang, siya na yung missing puzzle ng buhay ko. Na, alam ko saan ako natakot? Dun sa feeling na marireject ulit ako. Kasi I've been rejected all my life. I've been rejected all my life. By? May a lot of people. Yung, siguro, at that time, when I was young, every time maalis ako ng bahay, nagpapalipat-lipat ako, yun ang nararamdaman ko. Ano Na-reject sinasabi na naman ako. Gabi noon, nandun ako sa may tapat ng pintula kasi nakalaki yung pintula. Andun lang ako, yung parang niiyak lang ako na na-reject na naman ako. Alam mo yung ganon? Parang, So, all your life, yun ang feeling mo, palipat-lipat, na-reject ka na naman. Pero ano yung pinakamasakit na narinig mo nung bata ka? Na sinabi sa'yo? Na hanggang ngayon tumatatak sa puso? Hindi ko kaya, pero I can't make it in this business because anak ako ng nanay ko. So parang, That's true. yeah. So parang, yun siguro yung nagtulak sa akin na, ay hindi, kaya ko. Alam mo yun, kahit na ano sabihin nyo, kahit magutom ako, o kaya kahit na wala akong damit pupunta ako sa taping, kaya ko. Actually, I just thought parang, kailangan ba lagi ako do I have to always fight for people to love me? Anong sagot siya? Nasagot ko siya through praying. Parang siguro kasi bibigyan ka talaga. Bubulungan ka lang na answers eh. Hindi. Kasi parang i-disregard mo lahat ng tao sa paligid mo eh. Kasi isipin mo lang meron talagang isang tao lang na nagmamahal sa'yo. Bukas sa pagpapatuloy ng mga pagbubulgar ni Bea Alonzo tungkol sa kanyang buhay. Sabi mo kanina, Miko was your first boyfriend. What went wrong? If Miko were your first boyfriend, what happened to Che? May kinalaman yung Guam na eksena? Let's talk about Sam. Sam. I know because both of you are single. Oh yeah. Do you like him? Lloydie, honestly, was there a time na muntik ka nang ma-in love kay John Lloyd? Thank you, Bea. Thank you very While being made up, I was watching Betty La Fea. And? Nag-I love you-han na sila. Ngayong araw? Yeah, si Betty at si Armando. Kaya lang, di ba, kampe ako kay Aldo. Okay, why? Eh, kasi di ba, boy was bulag. Tapos Yes. yung nakita niya, kahit hindi maganda, ni-love pa rin niya talaga ng todo-todo. Nais ko lamang magpasalamat kay Bea because this is one of the most honest interviews I've done in a long, long time. Wonderful. It's Wonderful. exciting. Yes. Bukas, yung love life, di ba? Tama yun. Pops Fernandez, fresh from vacation, speaks once again. Her exclusive reaction sa lahat ng sinabi ni Jo Marie Iliana at Martin Rivera, abangan. Dito lang yan sa SNN. Abangan
interes sa pag-alis ni Zandro. Jonas Gamboa, sayang masaya raw sa piling ng kanyang model girlfriend. Tutukan mamaya na. Your hearts will experience something precious